May 2 taon na lang bago ang 2028 presidential elections pero tingin ng isang political expert critical ang taong ito para sa oposisyon. Live mula sa TV5 Media Center, makakausap natin ang political strategist na si Ginoong Ronald Llamas. Magandang hapon po Sir Ronald. Magandang hapon, Jiggy. Apo, bakit po critical ang taong ito para sa oposisyon kaugnay sa 2028 elections? Actually, critical siya para sa lahat. Mga Duterte, mga Marcoses at everybody in between. Dahil yung nawasak na unit team noong 2023 ay nag-scale up as never before noong 2025, last year. Para siyang isang existential battle between the Marcoses and the Dutertes on steroids. Na-impeach si Vice President Sara, nadala sa ICC si ex-President Digong, nagsimula yung unprecedented corruption scandal na nag-scale up nung mahiya ka naman na State of the Nation address. Nagkaroon ng mga destabilization attempts laban sa gobyerno later. At ngayon, itong 2026, yan ay magkakaroon ng possible resolution, yung mga away na yan, even before 2028. Kaya napaka-defining at napaka-decisive ng 2026. Lalo na, itong lumalawak na anti-corruption movement ay naghahanap ng leader. Kung sino yung tatayong leader niyan, ay malaki ang possibility na siya yung dark horse papuntang 2028. Yung posibilidad po na magsanib yung Marcos Robredo, Ontiveros camps, ano po ang nakikita nyo dito? Well, lahat ng mga laban sa mga Duterte are facing the possibility of their political mortality, no, kung makabalik ang mga Duterte in power. Hindi naman tinatago ng mga Duterte na hindi sila nakakalimot at sila ay gagante. At dahil sa nangyari last year, ay siguradong mangyayari yan. Kaya everybody ay threatened sa pagbabalik ng mga Duterte. Whether if-formalize nila yung pagsasama, I doubt it. Pero tingin ko ay indirectly or directly, lahat ay nare-realize na isa lamang ang dapat tumapat sa Quesara sa 2028. At magkakaroon niya ng iba't ibang permutations. Pero ang tingin ko, it doesn't necessarily have to be a formal alliance or coalition. It could be dotted lines, pero ang sigurado ko ay nare-realize ng lahat na isa lang ang dapat humarap kay Sara sa 2028. Doon lumalabas yung possibility ng mga tactical explorations. Nabanggit nyo dati makakatalo lang kay VP Sara itong Robredo-Tulfo tandem. Ano ang detalye po nito? Hindi ko naman nasabi yon. Ang sinasabi ko lang ay isang kandidato lang dapat. Posible na meron kang Robredo-Tulfo or pwedeng Risa Tulfo o Risa Torre or Bam Torre. No? May ganong klaseng mga iba't ibang permutation. Ang mahalaga, isa lang dapat ang slate. No? Kung ano yan, I tingin ko yan ay mangyayari sa 2026. Kaya inuulit ko, defining year ang 2026. Dahil dito susulpot yung possible slate sa 2028. Not in 2027, not in 2028, kundi sa 2026. Exciting po. Maraming salamat po, Ginoong Ronald Llamas, political strategist po natin dito sa TV5. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.